Manlimos kayo para may pera tayo. Narito. Aling Aying, sino po si Kim na inirereklamo nyo? Ano po yun? Kinakasama po ng anak ko. Yung kinakasama ng anak ninyo. Bakit? Anong problema? Kasi po yan, yung apo ko po yun eh. Pinagsusobre niya. Ito ba ang pinag-uusapan nating pinagsusobre? Ito yung mga batang namamalimos sa lansangan na may daladalang sobre. Opo. Sobre lang po. Meron bang nakasulat sa labas ng sobre? Meron po, konting tulong lang po, gano'n. Mga ganon. Sila lang nagsulat nun. Sila lang. So yung mga apo mo, iilang taon ito na tinuturuang magmamalimos? Mga na po, 1 taon na po rin. 1 taon nang namamalimos. Mga ilan silang apo mo? 3 po. 3. Ilang taon tong 3 apo? Yung isa po, malaki na, 13 anos. 13. Tapos yung isa, 10. 10 at saka 7. 8. O kasi may ganun yan yung mga edad na ganyan. So, kung nag-iisang taon na, ano pong ginagawa ng nanay? Ang nag-uutos ay yung kinakasama. Nag-aaway po sila palagi. Nag-aaway po. Nag-aaway sila ng anak mo na nanay ng mga apo mo. So bakit nagkaroon ng karapatan itong Kim na kinakasama ng anak mo? Ba't nagkaroon ng karapatan na utusan ng mga batang mamalimos na may sobre? Daw po, malaki daw po yung problema nila na may hulugan na ganito, hulugan po ng Bakit paluwagan. yung mga bata Hulugan pinagtatrabaho? Utang. Kaya yun ang sabi ng anak ko. Dati po rin kasi, nagipit din po kami talaga. Mga malilit pa yung mga anak ko na yan, wala pa mga asawa. Pinagganyan ko rin po sila, parang ang ibig ko po sabihin, wag po nila nang Ulitin yung maling... yung ginawa ko sa kanila, sa mga anak nila. Pangit na po eh. So, etong anak mo ay nakita niya kung paano siya lumaki, kaya naging normal sa kanyang mga anak ngayon, ang ganun din ang ipagawa, ang pagpapalimos. Oo. Pero, Aling Aying, kayo ba bilang pumapayag na ang mga anak ay mamalimos sa lansangan, wala ba kayong, ano nararamdaman nyo nun? Di ba kayo natatakot na baka isang araw ay hindi na makauwi ang anak ninyo? Naranasan ko po yun. Hindi umuwi yung anak ko. Pinost po namin lahat yun para mahanap ko. Yung bunso ko po yun. Malaki na po, makita ko, nag-post kami sa mga computer, Facebook po, lahat yun. Siguro mga 2 taon na po, hindi na ako umasa na makikita ko pa. Ilang taon siya nung nawala siya? Na po yun din, 10 years old. 10 years old. Tapos nung makita ko siya. Tapos after 2 years, siya ka mo muling nakita. Para mas maging malinaw, tawagin natin ang partner ng anak ni Aying na nag-uutos sa mga bata para mamalimos. Totoo ba ito? Kim, pasok! Ang kapal ng mukha mo, Kim! Ang kapal ng mukha mo! Ay, alam niya, Nay, ko kagustuhan, mamalimos yung mga apo mo. Anak mo may kagustuhan Hindi, niya. kung kagustuhan man nila, pwede yung pagbawalan yun, di ba? Inuwan ko sa'yo, totoo bang inuutusan mo ang mga apo ni Aying para mamalimos? Di naman. Ito ay mga anak ng kinakasama mo na Opo. anak ni Nanay Aying, ha? Ano ba ang katotohanan dito? Ano po, hindi naman po araw-araw po inuutusan. Kumbaga, Sabado, Bernes, yung inaano po nila, computer, pinakakain din po nila. Pero hindi naman po araw-araw. Hindi araw-araw inuutusan, pero alam mo, aware ka na bawal yon, ha? Opo, alam ko po. Bawal mong utusan ang mga batang mamalimos. Saan napupunta ang pera? Pera din po nila. Sa kanila rin po napupunta. Sa kanila napupunta. Sige. At sinasabi mo yan, totoo ba yan, Ate Aying? Nanay Aying? Hindi po. Pinangulog niya ng utang. Natapos po yung utang niya dahil sa mga apo ko. Totoo ba to, Kim? Ilang taon na ba kayo nagsasama ng anak ni Aling 5 Aying? years na po.
5 taon. So, ikaw na rin ang parang tumayong magulang. Anong dahilan bakit inuutusan nyo? Eto, totoo ba na dahil may mga utang kayong dapat Hindi po. bayaran? Ako po nagtatawag po, dispatcher po sa lahat po ng utang ako po nagbabayad. Hindi naman po porket nag-ano po yung mga bata, kanila po kinukuha Hindi yung nyo ba iniisip na pigilan yung mga bata o wag silang... Nag-aaral ba sila? Opo, nag-aaral po. O kung nag-aaral, bakit may ganitong on the side na pamamalimos? Hindi ko naman po kagustuhan yung nanay. Yung Hindi nanay mo- po nila. Ang nanay nila may Opo. gusto. Aling-aying, ang anak din daw ninyo ang may kagustuhan. Kasi para sa akin, partner lang to. Di nga to yung... Dalawa po nga sila. Pero yung anak ninyo ang talagang may kagustuhan. Opo. Pinagsasabihan ko po yan na dinanas nyo na, wag nyo nang ipadanas sa anak nyo. Yun ang sabi ko po sa kanila. Kasi po noon talaga, gipit kami noon. Nag-aaral din po sila noon. Doon din sa kanila rin naman napupunta. Binibili ko yung uniforme, gamit nila. Doon din naman po naman. Ano ang trabaho mo? Anong trabaho ng partner mo, Kim? Ngayon po, nag-aalaga po ng baby. Ang tanong ko kanina, Lani, totoo bang si Kim ang may utos sa mga bata parang mamalimos ang mga to? Ang totoo po niyan, hindi po si Kim ang may utos. Mismo pong magulang, si Luisa po ang nag-uutos para magsobre yung mga bata. Siyempre po, anong karapatan niya para utusan yung mga bata? Hindi po siya magulang, hindi rin po siya ang tatay. Siyempre, sumusunod na lang po siya sa kagustuhan ng magulang ng mga bata. Si Luisa ang si masunod. Luisa. Okay, so ano kaano-ano ba kayo? Magkaibigan kayo? Magkaibigan kami ni Kim. So, ako yung tsahin ng mga bata. So, pinakanoan ko lang yung... Tsahin ka? Bakit kaano-ano ka ni Luisa o ni Aling Aying? Yung dating kalibin partner ni Luisa is pamangkin ko. Okay. Ngayon, so, ang sinasabi mo, si Kim ay wala na lang magawa. Pero Wala na ang po siyang nanay magawa dahil talaga... gawa sa kagustuhan ng nanay niya. Totoo ba to, Aling Aying? Hindi. Kasi bago lang siya eh. Bagong dating lang Kaya siya. nga, wala na nga siyang magawa, Bagong di ba? dating lang siya. Paano, anong Hindi. gagawin Example. niya? Oh. Example ngayon, wala si Luisa. Oh. Di ba pinagpapalimos niya? Hindi niya pinagpapalimos. Minsan niyang Pinagpapalimos yun. niya, Lani. Isang beses. Nagtatawag siya. Pinagpapalimos niya. Nagtatawag siya. Hindi siya nagpapalimos. Kaya ka nagagalit. Alam mo kung bakit? Talaga. Dahil hindi ka nabibigyan ni Luisa. Yun ang totoo doon. Bakit ako bibigyan ni Luisa? Bakit? Meron akong ano? Madahil mahilig ka sa bingguan. Meron na nabuhay asawa ko. Mahilig ka Hindi sa ako bingguan. pumunta Kaya doon. hindi ka nila nabibigyan ng pera. Yun ang totoo doon. Tanungin natin si Kim. Kim, totoo ba ang mga naririnig namin na si Nanay Aying ay medyo nagtatampo lang o kaya nagagalit? Pag hindi po siya binibigyan, Pag hindi siya binibigyan, bakit? Pala Hindi po siya naman magsugal eh. Mahilig siya magbingo, so may sugal. Totoo ba to, Aling Aying? Opo. Kayo po Aminado ay naman po ako doon. Okay. Matagal na kayong nagbibingo o nagsusugal? Opo. Pero natigil na po ako ngayong mga ano na. Kahapon. Mabait ako ngayon kasi nandito si sister. Hindi kagaya ng dati. Ang buhay po natin sa daigdig bilang mga sibilisadong tao ay umiinog sa values. Values. Ito po'y natututuhan natin una sa bahay. Pagkatapos, pag ang mga bata ay pwede nang pumasok sa eskwelahan, itinuturo ang values sa eskwelahan. Sa simbahan din, itinuturo din ang values kung paano mamuhay ng may takot sa Diyos at may pagrespeto sa kapwa. Yan po ang civilized society. Unahin ko si Aling Aying. Aling Aying, ang anak po ninyo ay 7. Saan po? Buhay pa po si Mister? Opo. Buhay pa. Ano po pang trabaho niya? Dati po wala. Oo. Kaya po yung mga anak ko. Ang namamalimos. Okay. Now, nagagalit kayo, Aling Aying, sa katayuan ng inyong mga apo na pinamamalimos nitong quote-unquote, pinamamalimos daw ni Kim at saka ng anak ninyo. Di ba?
Nakakaawa ang mga bata. 13, 10, 8 years old. Imbis na nag-aaral ay namamalimos. 7 ang inyong anak na pinamalimos, aling-aying. Ngayon naghuhugas ka ng kamay? Papapaniwalain mo ko na nagagalit ka dahil ang mga apo mo ay pinamamalimos ngayon? Convince me. Papaniwalain mo ko. Kung itong 7 anak mo ay lumaki sa kalsada, anong values ang makukuha sa kalsada? Ang mga apo mo ngayon lumalaban na sa tiyahin. Magtataka ba ako? Saan nandun ang ama ng mga bata, aling-aying? Wala na po, lasinggero po kasi kaya iniwan na asawa ko. Buhay pa, ang tinamaan ng kulog na yan. Buhay pa naman po sa awa ng Diyos. Buhay pa. Sister, pagdasal natin. 3 anak, pinabayaan kay Kim. Pinayagan mo rin ang mga bata na mamalimos. Opo. Nakikinabang din kayo. Amen. Malinaw yan. Kim, magbana tayo ng buto. Inako mo yan, nagkunya-kunyari ang kang tatay nitong mga batang ito at asawa nung kinakasama mo. We're speaking of values here. Hindi ko minamata ang pagbabahay-bahayan ninyo. Pero obviously, wala ang Diyos sa pamilya kasi. Kaya nagdudugo ang puso ko. Wala ang Diyos sa pamilya. Itinapon niyo ang Diyos dahil kung may Diyos, alam niyong ang mga bata ay kaloob sa inyo ng Diyos para gabayan ninyo at palakihin ninyo na may values. I just hope na matauhan tayo. Aling-aying, Kim, you are one of the responsible persons here. Nakalulungkot sabihin sa inyo na pinitigil nyo ang ligaya ng mga bata dahil nasisilaw kayo sa ibinabalik na pera ng mga bata. The rest of the problems, legal and otherwise, si attorney magpapaliwanag sa inyo. Sa akin lamang yung spiritual and moral values of this case na maibalik natin. Thank you.